Magandang gabi po sa ating mga subscriber. Ang Force of the Philippines, especially Philippine Army, overseas Filipino workers, at sa lahat pong nakasubaybay sa atin, magandang gabi po. Meron po akong malungkot na balita regarding sa update sa Philippine Army. Nung April 11. Ngayon na buwan, last week, April 11. So, basahin po natin, napakalungkot. Fort Bonifacio, Taguig City, alongside Lieutenant General Antonio G. Navarrete, Commander of the AP Western Mindanao Command, the Army Chief, visited St. Peter Funeral Homes to honor the remains of Sergeant Batiun and Corporal Dakikil, who were killed in action during a clash with unidentified lawless elements in Barangay Dugaa, Tuburan, Basilan on April 11. So, in a separate visit, Lieutenant General Galido, yung Commanding General ng Philippine Army, si General Galido, personally awarded the Wounded Personnel Medal to Corporal Flores at the West Metro Medical Center in Zamboanga City, recognizing his bravery and service. And Corporal Flores is currently recovering after undergoing emergency surgery. So, ito na po yung update na. Nagkaroon pa ng sagupaan dahil sa may Bugaa sa Tuburan, Basilan noong April 11. Ito po ay nagresulta ng pagkasawi excuse me po, pagkasawi ni Sergeant Batiun and Corporal Dakipil. So yung na-enkwentro nila ay hindi pa ma-identify kung anong grupo po yun na lawless elements. So yung monitor po natin yan. So, nakikiramay po kami. Condolence po sa mga bereaved family, sa mga beneficiary, direct dependents. At po yung nakikiramay sa hindi natin maiwasan mga pangyayaring ganito. At ito po ay talagang nangyayari. Ay po yung nakikiramay, lubos nakikiramay sa pamilya ni Sergeant Bation at Corporal Dakipil. At kay Corporal Flores na katapos lang ng surgery, nagre-recover na po at nabisita siya ni General Galido personally. So sinabitan siya ng medalya, wounded medal. Nakakalungkot na balita. Ito po ang sabi ni General Galido: "It is with deep sorrow and utmost respect that we honor the ultimate sacrifice of our brave soldiers who died protecting the people of Basilan." So, nakalungkot. Mga nagsakripisyo ang ating mga sundalo para lang sa paprotektahan ng Basilan. Condemn nila yung ginagawa. "We strongly condemn this heinous act and remain steadfast in our pursuit of justice for our fallen heroes," Lieutenant General Galido po said. So, sigurado yan, may process operation yan. Magpalo ang process operation yan kung anong grupo yan para ma-identify kung anong grupo talaga nakabangga. So, ito pa, Philippine Army. The Philippine Army remains committed to upholding the moral and welfare of its personnel, ensuring mission success and providing the highest level of support to soldiers and their families in both time of peace and adversity as they carry out the duty to serve the people and secure the land. So ito po sinabi ng Commanding ng Philippine Army. So ipoprovide daw talaga nila yung highest level ng support, lalo sa mga pamilya, mga kasundaluhan natin, mga naiwan, para
lalo na sa mga active, mapaayos ang mga mission o carry out. Maprotektahan ng ating bansang Pilipinas. Nakakalungkot po na yan ang nandiyan na po siya, no? Yan po yung well, Bonifacio, Taguig City, ito na nga. General Lieutenant General Antonio G. Naprete, Commander of AP Western Mindanao Command, the Army Chief visited St. Peter Funeral Home to honor the remains of Sergeant Bation and Commander in Killing Action in April. Ayan. So, nagpapaabot ng condolence ang Chief ng Western Command. Si Lieutenant General Antonio G. Naprete ang commander ng AP Western Mindanao Command. So, nandun siya sa St. Peter, sa funeral homes, para makiramay sa mga pamilya. Yun po ang mga general natin, kailangan pumunta talaga sila sa mga sundalo, mga nasawi o mga nasugatan sa pagkibaka, pagkipaglaban, para magbigay po sila ng moral support. Oo. Isang magandang moral values para sa ating mga kasundalo na bigyan sila ng award, yun maasikaso yung mga benefits nila, lalo na sa mga nasawi, yung mga direct dependents o beneficiary, may bigay ang tamang mga nila ng para sa kanila. Nawala po sila, hindi sila katapos pagsiservisyo. So at least magbibigay ng moral ang Force of the Philippines or Philippine Army, ang ating gobyerno, sa ating malaking kasawian na rin po yan. Kasi imagine na rin buhay ang nawala plus isa yung recover sa hospital. Importante po ang buhay. Kumbaga sa ano ba yung quote na mas maganda po yung living heroes, para ko living heroes yan, retire, kaysa dead heroes. Kasi kung dead heroes, alaala ka na lang. Living heroes buhay ka na na-enjoy mo yung life. Yung ibig kong sabihin. So, yung mga sakripisyo natin mga sundalo at lalo na yung mga nasa active, maraming salamat po sa pagservisyo nyo. At sana po lagi kayong nasa maayos kalagayan at sa larangan ng pag-military operation na lagi kayong ligtas. Malayo po sa mga kapahamakan. Yan, ang duda ko niyan, pangyari yan, baka ambush yun Kasi kung encounter yan, engagement, hindi yan, ambush yan, na ambush. O, kung engagement naman, hindi naman pwede magpatalagan. Total engagement. Pero at least magkakaroon ng yan. Magkakaroon po ng hot pursuit sigurado para ma-determine kung anong grupo yung nabangga nila. Kasi unidentified lawless group yun hindi pa na nila alam. So wala pang report ng Philippine Army. So wala pa silang update ngayon. So abangan po natin kung anong grupo yan. Baka may bagong grupo na naman. Kasi naglaylo na itong Basila, itong mga Abusayap parang mawawala na Kasi kumakalas na yung iba, namamatay na yung mga leader nila. Baka may bago na naman ang organize. Ano ba yan? So yun lang po may share ko sa inyo sa gabi na ito. Ang update ng Philippine Army. At nakakalungkot po. Maraming salamat po. At sa Armed Forces of the Philippines, especially sa Philippine Army. At nakikiramay po kami sa pamilya na nagsakripisyo na sundalo para sa ating bayan. Ikaw, Corporal Flores, ay magpagaling kang mabuti. Maraming salamat po. Hanggang dito na po.
And I will salute. Thanks for the service, Armed Forces of the Philippines.